I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. Hi guys, ako nga pala si John Cedric Lorenzo and nandito ako ngayon sa Ravens Play Center. Ang ginamit kong deck for today is Purely. So, inaanyahan ko pa yung lahat maglaro dito sa Ravens Play Center, located to sa Tungko, San Jose del Monte, Bulacan. Okay, so for the deck profile, syempre, tatlong Purely na puti. Alam ko ito yung pangalan. Ayan, and tatlong dark na Purely. Standard. Ito na talaga yung monsters nila. And for the hand traps, tatlong Ash Blossom. And tatlong Maxi. And dalawang Effect Veiler. So, bakit dalawa lang? Kasi yun lang yung kasya sa 40 card deck. So, ginawa ko lang standard na 40 card deck para makuha ka agad yung mas consistent yung deck. For the spell traps na utilities, unahin ko muna Triple Tactics Talent, isa lang. And yung for draw power, si Prosperity and 2 Desires. So, may mga nag-argue bakit nagde-desires dito, baka mabanish yung mga Purely monsters. Ganun talaga kasi mabanish. Most of the time naman kasi isa-isa lang sa kanila yung kailangan mong gamitin, kaya nag-run ako ng Desires. And si Desires naman kasi last option mo siya, kumbaga. Pag wala ka ng tira, for example, na Ash or na Veiler yung mga una mong play, last option siya si Path of Desires para maka-combo ka pa din. And then, sa mga quick play na Purely, syempre, R1, si Sleepy Memory, hindi ko na inabutan yung draw 6 na. And, tatlong si Happy Memory, yung Cannot Be Destroyed. Tatlong Pretty, si Pretty, yung both players gain 1k. And tatlong Delicious, ito yung Cannot Be Destroyed naman by battle. And tatlong Field Spell. Tapos tatlong yung continuous nila, ito yung pinaka-searcher ng mga quick play. And tatlong yung trap, yung Purely Leap. Ito rin tatlo kasi para consistent yung setup mo kay Noir. And ano yun siya, recycler. Pang mo siya, pag grind game na, pwede mo maibalik yung mga Purely monsters mo. And tatlong Infinite Impermanence. So, tatlo kasi saktong 45 siya. So, for the extra deck naman, so, umpisa natin dun sa mga non-Purely muna. Isang SP Little Knight, pang basag ng ng board din ng kalaban. And isang Linkuriboh. Niran ko yung Linkuriboh, yung iba kasi anima, pero may mga times na pagka namamaxi ako or wala akong bantira, Linkuriboh na lang yung play, kaya Linkuriboh na lang yung ginamit ko. Although, okay din naman si anima. Depende siguro sa mga matchups or preference. Tapos, ito naman si Sylvan Sprite.
So, pag bad draw ka din, pang kalkal ng mga spell cards. Tapos, ito yung nagde-direct attack na Lyrilus, si Nightingale. Yan. So, kung hindi ka may board yung kalaban, nag-destroyed by battle din yata to or card effect. Battle lang yata. Battle and card effect. Detach one. Tapos, ito, si Ninigashi Fusho, ibon din. So, nag-run ako nito kasi unaffected to ng card effects. So, hindi to basta-basta na pipigilan kasi unaffected siya. Ganun lang din, pang dito, pang Zeus or and yung pinapatong kay Zeus lagi, downer, para marami siyang material. Syempre, si Zeus pang wakeboard. Tapos, yung isa, si Ensemble Robin, Lyrilus din siya. So, ito yung usually na setup, isang Noir, tsaka isang ganito. Kasi ito ay nagbabounce ng monster ng kalaban na special summon. So, hindi siya once per turn. Ayun. Lang siya, additional na pang-disrupt lang din siya aside kay Nor. Kasi usually, kailangan mo kay Nor ma-maintain mo yung 5 materials para unaffected siya. Tapos, yung mga purely monster, syempre, 2 Noir, isang purely Noir, yung nag-a-add ng trap card. Tapos ito, si Happiness. Ito, usually nga, labas lang to kapag, pagka maraming monsters yung kalaban, kasi nag-a-attach naman siya nung si Happy Memory. Kada battle phase, nagsisearch siya ng and ng damage step, nag-a-add ng purely quickly. Tapos si Beauty. Beauty. Si Beauty, ito naman yung nag-negate ng face-up monsters. Isa lang niyan, tapos dalawa ni purely, si Plum, purely na green. So, yung iba kasi dinadalawa to, tapos isa lang na ito. Depende kasi mas sanay ako na, parang nakita ko mas okay na dalawa siya, para hindi ako aasa na ibabalik pa ng trap card. Kasi ito, pang regain mo siya ng pang recover mo ng mga quick day kasi ina-attach niya yung mga spell. So, yun yung sa quick, sa mga extra deck naman. Okay. So, magandang hapon ulit sa atin, guys. So, i-explain ko lang briefly yung mga possible na mga 2 cards combo dito sa Purely. Usually kasi para mag-run yung deck, 2 cards combo talaga siya. So, umpisahan natin dito isang Purely na si Happy Memory tsaka yung continuous spell nila, si Purely My Friend. Purely My Friend. So, usually, ang una mo talagang i-add dito, ito, si My Friend Purely, para makakuha ka kagad ng protection. So, if ever hawak mo na siya, pwedeng ang sunod mo na kunin is yung R1 or etong si Happy Memory. So, mag-reveal ka lang 3. So, example, ang nakuha mo, hindi mo nakuha yung Sleepy Memory. Si Delicious yung nakuha mo. So standard, pwede ka nang start ng combo mo. So, 2 cards. So, activate mo lang muna to. Siyempre, meron kang discard 1. Target mo muna to. Then, cannot be destroyed by card effect na to until end ng next turn once. So, pwede mong special summon kagad yung yung color black. Si My Friend
yung si purely na black, na dark. So, effect nito, mag-add ka naman ng any non-quick play purely. So, non-quick play purely, pwede monster yung i-add mo. So, kung hindi mo pa nagagamit yung normal summon mo, pwede mo i-add yung itong yung white. Pero dito sa combo natin, ang magandang i-add mo muna is itong yung field spell. Para sa end phase, pwede kang mag-attach. So nasa graveyard na to. And then, next naman, pwede mong i-activate din to kaagad. Target, since may monster ka na, target ka ng isang monster, cannot be destroyed by battle. So, discard ka ulit ng isang pang card. So, dalawa na yung nadi-discard sa'yo. So, ayan. Example, yan. Dalawa ka nang na-discard. Special mo naman yung color white. So, yan. So, send that to sa graveyard. So, effect naman itong white, reveal, excavate ng 3 cards sa top deck mo. So, example, na nakapag-excavate ka 3 cards, nakuha kang isang purely ulit, add mo yun sa kamay. Purely na speller trap ang ina-add mo. So, ayan. So, meron ka pang isang hand card. Pero usually, pwede mo nang gamitin itong pwede mong gamitin pa ulit yung na-add mo na purely. So, activate mo lang ulit, target naman siya. So, meron ka ng isang madi-discard sa kamay mo So, total. Para makapag-summon ka pa ulit ng isa. Actually, yung purely, rin siya kailangan mo rin ng luck factor. Kasi dahil dito sa kanya, kailangan mong ma-excavate yung top deck mo ulit, 3. Maganda sa kanila, hindi sila once per turn. So, attach ka lang ulit, add ka lang ulit nung purely. So, pwede mong add to. Yan. So, sa graveyard na to, so, una mong gagawin, pwede mong i-effect yung color black, attach si Delicious Memory para makapag-set up na ng blank. So, since wala. Ayan. So, ayan, pwede kang mag-attach ulit ng up to 2 pa na spell card. So, 4. Ayan. So, ayan, kulang para tayo ng Noir. Meron pa pala, since meron pa pang isang hawak na card, pwede mong activate to, gain kayo ng 1,000 life points. So, chain mo yung effect ni purely na plump, attach, and then, since meron ka ng 5 materials na purely monsters, pwede mo nang isama si Noir. So, si Noir, kapag meron siyang 5 materials or more, unaffected na siya na activated effects. So, ayan. So, tapos meron siyang iba't ibang effect. Ito, mahalaga to kasi it's Delicious Memory dahil siya yung nagpapa-increase ng attack and defense nung purely na naka-attach siya. Tapos, ito yung sinasabi ko kanina na pwede mong gawing i-exceed as game 2, gawin mo siyang Ensemble Robbie. So, ayun. Yun yung, and sa end phase, pwede kang mag-attach naman ng yung na R1 sa kanila, si CP Memory. So, meron na siyang, sa end phase mo, meron na siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 materials. Tapos, meron ka pang bounce ng special summon monster ng opponent. And yun, maganda rin yung field spell. Kasi sa turn na nasummon
may field spell na, sa turn na nasummon yung mga purely na monsters, bawal silang targetan ng card effect. So, hindi mo sila kagad mabe-bailer. So, nag-special summon ka gamit yung mga quick play na purely, hindi sila kagad ma-bailer, may imperf sa turn na nasummon sila. So, sa opponent's turn, sa standby, dahil meron ka na neto, meron ka netong si Sleepy Memory, makapag-draw 1 ka. So kung meron ka pang trap, nakapag-add ka ng trap, pwedeng sa opponent's turn ka mag-summon ng Unwire. So, standby phase ng opponent. So, kunyari, meron ka pang trap na back row, may set mo siya. So, sa opponent's standby phase, activate mo muna yung effect ni itong dahil sa I Sleep Your Memory, draw 1, and then effect, summon ka ng different XYZ na purely. So, makaka-draw to ka. So, yun lang, yun yung nerf sa kanila dati, yung R dito, sobrang dami. Pero ngayon, kahit R1 siya, okay pa rin naman siya. Dinamihan lang natin yung trap card tsaka yung field spell para mas consistent yung maging opening mo sa kanya. So, yun po yung usually na 2-card combo. Tandaan nyo lang lagi, kailangan itong dalawa kasi yan. So, kapag ito naman po yung natin, yung opening natin, kailangan meron kang monster. So, kailangan ang kapartner nitong quick play. Kahit sino pong monster na pwede mong i-special summon. Ganun lang din. Kailangan ma-add mo naman siya through gamit to. Yan. Yun lang yung alam kong combo eh. Okay, thank you Sir John Cedric sa inyong combo play. Yeah. 2 cards combo. Yan yung basic na alam ko. So, inasahan ko po na kayo rin ay maglaro dito sa Ravens Play Center. Shout out. Maraming pong salamat. Shout out po pala sa lahat ng players natin dito sa San Jose del Monte and Santa Maria, Bulacan. Pati na rin po sa Caloocan and Marikina. Pati po sa mga lahat ng taga Laguna din. Maraming pong salamat. Okay, thank you sa ating Paduan champion, Sir John Cedric.